Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Nanindigan si Senador Amy Marcos sa hindi niya pagpirma sa higit 6.79 trillion pesos 2026 national budget na tinatawag niyang giniling budget. Paliwanag ni Sen Amy na dagdagan daw kasi ng mahigit 143 billion pesos ang pondo para sa binansagan niyang soft pork, tulad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP, at assistance to individuals in crisis situations o AICS na pwedeng samantalahin ng mga politiko. Kinwestiyon niya ang paglipat ng pondo mula sa mga flood control project papunta sa soft pork at ang malaking kaltas sa mga proyekto ng DOTR o DPWH. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakatakdang pirmahan ni PBBM ang panukalang budget sa unang linggo ng 2026. Si Amy Marcos hindi pumirma sa 2026 budget. No siya. Ang rason niya, marami pa rin pork daw dyan. Itong budget daw na ito ng 2026 ay puno pa rin ng pork. Sabi niya, hindi lang kasi lantad. Hindi raw kasi lantaran kasi nga giniling. Ang labas, giniling daw ang nandyan sa 2026 budget. Ito ang pagkakasabi niya. Mali para sa akin na ilipat ang tinanggal na flood control funds patungo sa mga soft pork gaya ng MAIF, AICS, TUPAD, PAFF, FMR at LGSF. Mga programang matagal nang iniuugnay sa political incentives. Ang dagdag na pondo rito, 143.83 billion mula sa NEP. Tuwing mababanggit ang soft pork, hindi ko maiwasang isipin na ito ay pork barrel pa rin. Ang budget na ito ay giniling, pork pa rin. Giniling lang para di halata, kaya ayaw kong pumirma. Yan yung yan yung stand ni Amy dito sa 2026 budget. Totoo naman yung sinasabi ni Amy Marcos. Marami pa rin talagang pork yan sa 2026 budget. Kaya lang, hipokrita rin itong si Amy. Maalala natin, sa 2025 budget, kontra din daw siya sa 2025 budget. Pero nung nilabas ng Billionaire News Channel yung DPWH leaks, pumapangalawa man umano sa may sponsored infrastructure projects sa 24 na senador ng 19th Congress, nangunguna naman si former Senate President Cheese Escudero na may pinakamalaking hiling na budget sa 2025 National Expenditure Program. Yan ay batay sa hawak na dokumento ng Billionaire News Channel na tinagurian na ngayong DPWH leaks. Ayon dito, merong 34 infrastructure projects kung saan si Escudero ang proponent. 1/3 lang ito ng 105 projects ni former Senator at ngayon Education Secretary Sonny Angara. Pero pumalo ang lahat ng ito sa 3 billion pesos. Sumunod sa listahan si Senator Amy Marcos na may 28 projects na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Si Angara na may pinakamaraming proyekto, pumangatlo lang sa listahan na may 2 billion. ayon yan sa expose ng Billionaire News Channel, doon sa tinatawag na DPWH leaks, silang tatlo. Si Angara, Sunny, si Cheese, pero kontra din siya noon sa 2025 budget. Kaya kontra siya sa 2025 budget, pero pangatlo siya sa pinakamaraming projects. So napaka-ipokrito. Kumbaga, ngayon na naman, kontra na naman siya sa 2026 budget. Sige nga, wala ba siyang mga projects dyan sa 2026 budget na yan? Kumukontra siya kasi, pero kahit naman kasi siya kumontra dyan sa budget na yan, maaprubahan yung budget na yan, may implement yan. So, ibig sabihin, kahit kumontra siya, yung kanyang mga projects na nandyan, may kanya pa rin yun. Kaya napaka-ipokrito. Kasi, kukontrahin mo yung budget, pero siya,
yung mga projects niya nandyan pa rin, naisingit na. Oh. Grabe lang ang kanyang komentaryo sa budget na yan, kung ano-anong ano niya, na giniling daw yan, kaya pork pa rin. Giniling lang para hindi halata. Totoo yan, marami talaga dyan questionably sa budget na yan. Kaya lang, kung totoo mong paninindigan mo yan, huwag kang kumuha ng mga projects. Ay, nung 2025, yun na nga, kontra din siya sa 2025 budget. Lagi naman siyang kontra eh. Pero ang dami niyang projects, pangatlo nga siya eh. O, di ba napaka-ipokrito ng ganyan? Napaka-ipokrito ng ganyan. Ganyan ang mga style nito ni Amy. Kontra, pero nanginginabang. Oh, yan yun. Yan si Amy Marcos. Nung 2025, pangatlo siya. Imagine niyo pangatlo siya sa pinakamaraming projects. Oh, si Sani Angara, ini-expect yan na marami sa kanyang insertions, pinakamarami siyang projects, karamihan doon nasa Baler Aurora. Ang dahilan noon, siya ang chairman ng Finance Committee noon. O syempre, makapangyarihan siya. Si Chis Escudero, syempre, nasa liderato rin ng Senado. Itong si Amy, ano ito eh, hindi mo maintindihan. Oposisyon, nasa minorya, kontra ng kontra, kasi pro Duterte siya, kontra siya sa administrasyon ng kapatid niya, kinukontra niya lagi. Pero, yung pala, pangatlo siya sa pinakamaraming proyekto noong 2025. Ngayong 2026, ilabas kasi, wala ba siyang mga projects dyan sa 2026 budget na yan? Kung kontra siya ng kontra at sinasabi niyang no siya dyan sa budget na yan, pero napakarami niyang projects din pala dyan, ay di ipokrita nga siya. Inuulit-ulit niya lang yung ganyan. Hindi, walang integridad itong si Amy Marcos. Yan ang malinaw dyan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.